Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan, mga ka-good news. Well, meron na naman tayong video dito tungkol kay Kibuloy. Ito isang video na bihira nyo lang mapanood. Konti lang o wala yatang, hindi ko nakitang merong nag-upload nito eh. Kaya ay binahagi ko sa inyo. Kung hindi man tumaas ang inyong dugo kahapon, ngayon ay talagang tataas yan. Ito ang video, panoorin natin. Pastor, if you are claiming that you are the appointed Son of God, ibig sabihin po ba kapalit nyo na si Jesus Christ? Please help me, naguguluhan po ako. In the Gentile setting, si Jesus Christ may anak na. Hindi ko siya pinalitan, only gumawa siya ng tirahan. Kasi ang tirahan ng Espiritu laman. Ito, bigay tayo ng reaksyon dito na linya na sabi niya ay si Jesus Christ daw sa Gentile setting ay may anak na. At siya ang anak ni Jesus. Paano magkaroon ng anak si Jesus? Wala nga yung asawa. Isa pa. Ay paano titira si Jesus sa katawan nito? Di alam naman ni Jesus na manluloko lang tong taong to. Grabe, dito pa lamang ay blasphemy na ito, blasphemous na ito na ginawa niya. Dahil gumagawa siya ng kwento na walang kabuluhan about kay Jesus Christ at nagpalit sila daw ng upuan. Siya na yung nakaupo ngayon sa upuan ni Jesus. At si Jesus ay naroon na sa nagiging God the Father na. Nasaan na yung God the Father na wala na? Okay, so napaka-blasphemous talaga ito. Against the, third commandment of God. Yung nagsabi na you shall not use the name of God in vain. Ibig sabihin, huwag niyong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ayan, huwag niyong gawing joke ang pangalan ng Diyos. Bawal yan. Si Kibuloy, ginagawa niyang joke eh. Ginagawa pa niyang negosyo ang pangalan ng Diyos. Okay, so patuloy tayo. Ako ang napili niyang tirahan. So naging anak ako, siyang nakatira sa loob ko, si Jesus Christ, ang aking naging ama. So ako, naging tagapagmana ng kanyang pagkaanak. Oh, grabe no. Kayong mga kumakain dyan, sigurado ako nasusukan na kayo eh. At sa mga membro ni Kibuloy, pastilan. Mag-ano na kayo. Balik na kayo sa inyong mga, kung ano mang relihiyon nyo noon. Katoliko ba kayo? Iglesia ba kayo? Aglipay ba kayo? O born again? Bumalik na kayo. Kasi sa lahat ng relihiyon sa mundo, itong relihiyon nyo lang ang talagang panluloko lang ang ginawa ni Kibuloy. Kahit sa mga pahayag niya dito, maling-mali eh. Grabe, si Jesus Christ nakatira daw sa kanyang katawan. Bakit titira si Jesus Christ sa katawan niya eh? Yung katawan niya ay minamasahe ng mga pastorals niya eh. Ayaw ni Jesus ng ganyan eh. Kung ganyan na gabi-gabi may night duties, kasama na si Jesus diyan sa night duties na yan. Kaya blasphemy pa rin ito. Napakalaking blasphemy. Kaya nga instant karma si Kibuloy eh. Hindi lang yan. Ang karma na yan ay times 100 yan eh. Or times 1 million. Yung pagdurusan niya ngayon sa bilangguan, meron pang kasunod yan. At hanggang sa langit, sa impyerno, meron pa rin. Hindi yan titigil ang karma na yan. Kasi Jesus Christ at God the Father ang ginagamit niyang ginagawa niyang gumagawa siya ng kwento na hindi lang labag sa Biblia, maling-mali talaga. Twisted na na pag-claim niya na siya ay anak ni Jesus Christ, which is wala naman talagang anak si Jesus. Grabe. Patuloy nga tayo dito sa video. Kung hindi pa tumaas ang inyong blood pressure, dito sa susunod na sasabihin niya ay baka kukulo na yan. Ito. Kaya binigay sa akin ng sonship, pinagkatiwala. So lahat ng mamanahin ng anak, galing sa ama. Ang ama ko ngayon, si Jesus Christ. Kaya sa Gentile setting, si Jesus Christ ang ama. Siya kasi nakatira sa akin eh. Ito. Kaya wag na kayong yung Jewish setting, itabi na ninyo, hindi para sa atin yun, na para sa mga Hudyo yun. Oh, grabe pa ditong Hudyo, mga Jew at mga Gentile
Ang mga Gentile sa panahon ni Kristo ay ito yung mga taong pagano o walang mga Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos ang mga Gentile na tinatawag. Gentiles sa Greek word. Ibig sabihin outsiders. Hindi kasama sa Kristyanismo. Kaya bakit siya mag-claim na pagan setting daw or Gentile setting ang kanyang relihiyon? Ibig sabihin hindi Kristiyano. Ginamit niya lang ang pangalan ng Diyos para makaakit siya ng mga followers. Ginamit niya ang pangalan ni Kristo para mabango yung kanyang relihiyon, para sabihin ng mga tao na Christian ito, na church. But actually, sa tingin ko ay totoo nga na isang kulto. Kasi hindi sumusunod sa Biblia. Twisted ang kanyang paliwanag. Very twisted. Kaya nga ang karma ay nandyan na. Nag-umpisa ng malasap ni Kibuloy ang parusa ng Diyos. Kasalanan yan. Kung talagang nag-aral ng Biblia, alam niya ang third commandment of God the Father. Yung thou shalt not use the name of God in vain. Ibig sabihin ay huwag niyong gamitin or huwag kayong magsalita ng pangalan ng Diyos na gamitin sa walang kabuluhan. Ayan, sobrang walang kabuluhan tong sinabi niya eh. Balik na tayo sa video. Gentile setting, si Jesus Christ ang Ama. Siya kasi nakatira sa akin eh. Kaya, wag na kayong yung Jewish setting, itabi na ninyo, hindi para sa atin yun, na para sa mga Hudyo yun. Hindi nila tinanggap. Ngayon, meron para sa atin sa Gentile setting. Here, Jesus Christ is not the Son. He is the Father. And He has chosen a body in which to live, and that is His appointed Son. And that's me. Ayan, grabe ang claim niya, and that's me. Oh, hindi ba kayo nasukad yan, mga kapatid? Grabe na claim ni Kibuloy, no? Son of Jesus Christ siya. At yung upuan ni Jesus ay binigay sa kanya. Si Jesus ay saan na kaya nakaupo? At hindi niya binanggit yung God the Father. Ang God the Father niya ay si Jesus. Kaya maling-mali kaagad. Maling-mali yung kanyang mga sinasabi dito. At binigyan niya ng importansya ang grupo ng mga Gentiles. Ang mga Gentiles ay hindi yan mga Kristiyano. Yan ay pagano sa panahon ni Jesus. Yan ang mga taong walang relihiyon, outsiders. Walang kunti nga lang ang mga Gentile noon. At ang mga Gentiles ay yun yung mga gumagamit ng mga espada, ng mga sandata. Yun yung nanggugulo sa panahon ni Jesus. Grabe tong si Kibuloy. Kaya nga binahagi ko tong video na to kasi kunti lang ang nakapanood nito. At ito pa, panoorin nyo ang ending ng video na to. So, maliwanag yun. Yun, grabe maliwanag daw. Nakangiti pa ang damuho. Maliwanag daw eh. Maliwanag yun kung nasa impyerno. Kasi maraming apoy doon. Pero sa mga membro lang sa mga KOJC members dyan, mga kapatid, advice ko lang sa inyo ay bumalik na in town kayo sa inyong mga relihiyon noon. Kung kayo man ay Katoliko, Iglesia, kayo man ay born again Christians, bumalik na kayo. Kayo man ay aglipay. Kasi itong napasukan nyo ay maling-mali talaga. Hindi siya relihiyon. Maniwala kayo sa akin, hindi siya relihiyon. Ang inyong mga prayers dyan, yung the Father's Prayer ay mali. Maling bersyon, invento lang. Kaya maniwala kayo. Maling-mali talaga. Kaya bumalik na kayo sa totoong mga relihiyon nyo. At maniwala kayo sa totoong Diyos. Hindi yung tao na ang daming pastorals, di ba? Huwag na kayong magbulag-bulagan pa. Bumalik na kayo sa yung nakakisnan nyo na relihiyon noon. Kasi alam ko talagang totoong relihiyon yung relihiyon yun noon.
Kasi sa buong Pilipinas, itong relihiyon lang ni Kibuloy ang sabihin natin ay naiiba talaga. Alright, at kung kayo'y fans ni Kibuloy at kung kayo'y haters, ay pag-subscribe na rin sa aking channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.